may lumabas na survey partner, 4 out of 10 Filipinos support the impeachment of Vice President Sara Duterte. According to a recent social weather stations survey conducted in partnership with Strat-based group, conducted between December 12, 2024 and December 18, 2024 last month. The survey showed that 41% of Filipinos support the Vice President's impeachment, while 35% disagree and 19% are undecided. The rest, 5%, said they don't know enough about the issue. According to the survey results, the call for Duterte's impeachment resonated most strongly in Luzon, outside of Metro Manila. Okay, with 50% advocating for her removal and 25% disagreeing with it. Only 18% were undecided, while 17% not informed enough. Ang dami din na not informed enough, ha? Oo, partner. 17%. 7 lang. 7%. Malaki pa rin yun. Oo. Ang 18% ang undecided. Walang desisyon rito. 45% agreeing to call for impeachment. A close 37% disagreed, and only 14% said they were undecided. The remaining 4% said they didn't know. Mindanao showed the most opposition, with 56% opposing it and 22% advocating for it. Pero halos kalahati. The region had an undecided rate of 18%, ayaw makisawsaw, and 4% uninformed. The Visayas had the highest percentage of undecided. Ayaw Gitnang-gitna talaga, no? Ayaw nila makialam. Kasi huwag na kayo dyan. 24%, in contrast to 40% who agreed. 33% who disagreed, and 4% who did not know enough. Ulit-ulit sa Visayas, ilang percent ang gusto? Sa Visayas, has undecided 24, partner. Okay, 24. Okay. 40% who ang agreed. Gusto. Okay. 33% who disagreed. And 4% di nila alam. Okay. So sa Visayas, pero lamang pa rin yung may gusto. May gusto, 40%. Oo. Kasi kung tutuusin, mga kayubi, partner, Luzon and Visayas, pareho nilang mas mataas yung numero, yung porsyento na gusto nilang matuloy yung impeachment. Ano, ang tanong ba is gustong matuloy yung impeachment o gusto ma-impeach? Diba, wala namang binabag. Tama, partner. Ano bang naging tanong nila dito sa mga respondent? Among socio-economic classes, support for the impeachment was strongest among... So for the impeachment? Classes A, B, C. Itong mga partner, alta sosyedad. Doon galing, with 50% agreeing, 34% disagreeing, and 40% undecided. Opposition to the impeachment was strongest in Class E sa masa. So ayaw pa nila? Ayaw, ng Class E. Ito yung mga nasa masa. With a disagreement rate of 36%. However, the agreement rate in this sector was 37%, while the undecided was 20%. The agreement rate in this sector was 37%. 36% ang disagree sa Class E. So, konti lang. Diba? So, marami na rin sila alam. Oo, konti lang. Tingin ko clear ito, ha? Ay, makaka-UB tingin ko. Ang nakaka-apekto, katulad niya sabihin, yung iba, di ba, hindi alam masyado. Di ba? Tingin ko yung ibang undecided din, hindi rin pa rin sila ganun ka-aware. Aware? Okay, aware na may ganyang issue. Pero hindi nila alam yung detalye na katulad nung i-discuss natin. Kaya may mga gano'n na undecided sila. Diba? Kasi kung malalaman
at lalaman mo, ang punot dulo nito mga kayubi, it's either oo ka o hindi ka. So sa akin, ang undecided is more on, hindi nila alam enough, no? Para makapag-decide sila. Kasi yung may porsyento na wala talagang alam, tingin ko talagang yun yung walang alam. Pati yung issue ng impeachment, wala sila alam doon. Pero doon sa undecided, may alam sila pero hindi detalyado. Kaya sinasabi nila na hindi sila sigurado. Walang desisyon. Walang desisyon. Oo. Or, paano ba kinuha yan? Diba? Kasi baka takot naman, may mga takot. Minsan, baka malaman ni Duterte yung aking boto. Delikado. Baka may ganon. Accusations of ill-gotten wealth that could not be explained in her statement of assets, liabilities, and net worth, yung SALN, and threats to the lives of prominent figures, including President Marcos, also rank highly with 25% and 24% of Filipinos, respectively, believing them to be possible basis for her impeachment. Other allegations include Duterte's involvement in extrajudicial killings during her tenure as Davao City Mayor, 23%. Her failure to condemn China's aggressive actions in the West Philippine Sea, 13%. Her display of lack of self-control, 12%. Her trip to Germany, talaga, nakapasok din. During the Typhoon Karina, 11%. Laki din, 11%, And ordering her subordinates to prepare accomplishment reports on the distribution of confidential and intelligence funds supported by fabricated receipts and documents, 11%. Ilan yung pinakamataas? Ano yung pinaka-reason? Yung pinaka-reason, mataas na porsyento? Yung 25% yung SALN, accusation of ill-gotten that could be explained her statement of assets and liabilities net worth. And threats, yung pagbabanta. Yun yun. Yung pagbabanta, partner, 25%. Malaking bagay, no, partner? Tingin ko kasi medyo mas kumalat yun sa social media. Sa social media, pero sabi nga natin, yung iba, na wapake, mukhang hindi nila masyadong napagnilay-nilayan yung nangyari dun. Natakot siguro sila. Oo. Diba? Decided na lang kami. Baka kami wala ng ulo. Bahala kayo. Wala akong pakialam dyan. Yun na. Kayo na lang. Kayo na lang. Baka mamaya. Hindi, pero partner, makikita mo na ngayon, yung sa survey na yan, di ba? Makikita mo na mukhang karamihan. Karamihan ay gusto matuloy yung impeachment. Hindi lang matuloy. Gusto nila ma-impeach. Although ang E-class, ito yung mga nasa laylayan partner Pero ito yung mga aktibong botante. Di ba? Ito yung mga benepisyaryo ng AKAP. Di ba, partner? AKAP ng 4-piece. Anong boto nila? Although malaki rito yung hindi pabor, 36% nang galing sa kanila. Pero, yung agree partner, pabor, 37%. Isang punto lang. So, hindi natin masasabing hindi nila alam yung nangyayari. Posible. Hindi. Kasi ngayon partner, hindi ako naniniwala na pati yung masa, pake, wala silang alam ngayon. Dahil, dito sa digital, partner, sa mundo ng digital, halos lahat, pati yung mga nakikita mo ngang nagpupulot ng basura, pupunta muna sa gili, sa tabi ng kalsada. Ang bubunutin, partner, cellphone. Lahat may cellphone na. At lahat ng mga to, may access, partner. May mga social media account. Sa tingin ko, partner, itong issue na to, especially yung nag-threaten, mas pumasok ito sa mainstream. Maliban sa mainstream, mas pumasok ito
sa social media. Mhm. Kahit yung sa news na sa social media, Oo. sa TV, sa radio, unlike yung mga hearing sa Quadcom party, kasi mahabaan yun eh. Oo. Paiksi-iksi lang yun eh. So, hindi na yon hindi detalyado yung mapapanood, hindi na diba? paglalaanan ng panahon pa, ng oras, ng buo, ng diba? E-class, yung Oo. masa. Kasi, syempre, busy man yan sa paghahanap ng partner. Pagkain. Pero yung pag-threaten, yun mukhang napanood ng karamihan talaga, partner. Kasi maiksi lang siya. Maiksi lang siya, saka kakaiba yun. Oo. Kakaiba yung init ng ulo dun. Na Ni VP ipinakita. Sara. Na parang, ano mo yun, parang, di ba pag may kapitbahay ka nagwawala? Oo. Titingin ka eh. Oo. Kahit wala akong pakialam, di ba? Ano yun? May Oo. ganon, curiosity. Dito, since na-news siya, nang ganon siya nang gagalaite, Oo. parang everybody would Na-alarma. ask, di ba? We will Oo. be curious. Ano ba nangyari? Okay. Tapos, biglang, nagbanta eh. Okay. Sa Pangulo eh. Mhm. So, medyo negative yun. Oo. Mm-mm. Pero yun ba ang ginamit na dahilan nitong mga nag-file ng impeachment complaint kay kay Vice President Sara? Hindi naman, partner eh. Alam ko sa una, Oo. yung kila Senator Leila de Lima, parang pasok siya. Kasama siya. Kasama siya. Pero doon bilang, sa second, bilang security, ano yung partner? security threat. Security threat. Pero doon sa second, parang wala, mukhang ang ano nila is It's to more- on the funds. Yeah. Confi funds. Oo. Confi funds. Oo. Oo. Kaya nga eh. So, ba't kasama yun sa sa mga tanong? Oo. Yun ang sinabi ng Kasi yun talaga naman yung pinaka partner eh. Oo. Hindi, kasi yan pwedeng yun yung naging dahilan kung bakit hindi nila naginusto si VP Sara. Oo. Pero it doesn't mean na yun yung magiging cause ng impeachment. Oo. Pero gusto lang namin matanggal siya kasi na ganyan. Ganon yung kanyang Kasi ginawa niya yan. Hindi niya ipinakita. makontrol yung temper niya. Oo. Pinakitang asal. Oo. Kaya meron dyan hindi niya makontrol yung temper. Hindi naman makontrol yung temper, hindi naman impeachable yan eh. Oo, correct. Hindi naman siya impeachable offense, di ba? Oo. So, pero nandiyan dyan. Kasi ibig sabihin, may impact siya sa mga tao na VP ka, pero hindi mo makontrol yung sarili mo. Kaya What nais more? nila matanggal. Oo. Mas malaki yung porsyento na gusto matanggal. Oo. Pero sa kapatid, medyo humabol lang yung disagree because of the Mindanao vote. Mindanao na survey. Na Baluarte yan. Oo, na Baluarte. Oo, na mga Duterte. Siguro kahit anong mangyari doon, Mindanaoan pa rin yun. Oo. Again, ito tanong lang partner sa tingin mo. Kasi tao na rito nagsasalita. Ngayon, yung impeachment, hindi natin alam kung Natutuloy ba o hindi? Ano yung estado. Parang ang bagal, di ba? Oo. Hindi mo alam. Kasi ito nga mga complainant, di ba? Parang lalabas na ba sa kalsada next week? Ang sabi kasi, Para partner, para i-push. Oo. Para ipananawagan sa mga mambabatas na para upuan na at pag-usapan na itong impeachment. Oo. meron pa yatang hinihintay na fourth kung hahabol. Oo. So, may nababanaag ba sila na may fourth complaint pa? Mm-mm. Yung fourth complaint ba, Eh, yung buo ng Kongreso para hindi na magkaroon ng botohan? oo. Diba may ganun eh. Pag nakuha mo yung 106, tama? Na votes. Na votes, yung pipirma sa complaint, Oo. wala na yun. Endorse na yun. Sa Senado. Oo. Mhm. Ganun yung Hindi mangyayari. natin. Sino magpa-file? Saka Yan ang wala abangan natin. pa naman yata next week pa yata ang pag-open ulit ng session eh. Wala pa ngayon, di ba? Oo. Pero nag-hearing na kami kanina. May hearing na ako kanina yung maga. Makatisipan ni Judge. Pero, ang iglesia partner, mukhang mayroon din silang isasagawang partner Rally. Monday. Oo. Panawagan naman ito For what? na huwag Peace. ituloy ang impeachment. Partner, baka i-correct tayo dyan. Paano? Okay. Okay, sige. Kasi baka ma-misinterpret. Ma-misinterpret. Panawagan kay Pangulong Yes, hindi naman daw sila sa BBM. hindi impeachment. Oo. Ang sabi nila, peace rally yon. Peace rally. Peace rally. Kasi, sinususugan lang nila
Mhm. yung gusto ni PBBM Na na wag sanang mag-file ng complaint. Mm-mm. Kasi ang panawagan ni PBBM, ito wag nang mag-file ng complaint. Oo. Yun, di ba? Oo. O wag na mag-file ng complaint, yun, nasa text yun eh. Oo. Ang problema, na-file na eh. Okay. So ano na? Mhm. Pero nung na-file, wala si PBBM eh. Tahimik. Tahimik na siya eh. Nandun na eh. Nandun na eh. Di ba? Oo. Ang pinipigil lang niya sana, wag nang mag-file. Oo. So, ano bang pwedeng kasunod na pwedeng gawin ng Pangulo Wala na. Hindi siya pwede makialam actually. sa mga kongresista? Yes. Kasi, different, Oo. may separation of powers tayo. Oo. Partner. Oo. So, pag may So, huwag okay. mong diktahan. An- Diba parang anong ganun? ano pang purpose ng rally? Kung ang rally, peace rally ng Iglesia ni Cristo ay sinusuportahan Yung gusto ni yung PBBM. sorry. Linawin diba? ko. Linawin natin. linawin Baka ko. magtampo sila. Linawin ko po. Ang rally sa susunod na linggo, ito ay Peace rally? may peace rally at ito ay sinusuportahan nila Yeah, yung gusto ng Pangulo, Oo. yung panawagan ng Pangulo. Na wag nang Oo. mag-file ng complaint, ha? Oo. Mga ka-clear, pakicorrect din kami, ha? Oo. Okay. At unahin muna Oo. yung mga problema, di ba, para may ganun ng ating bansa. Para may ganun sila Meron man ganun. Hindi, alam Oo. ko lang is para hindi magkagulo. Hindi makagulo. Yan, ha? Okay. So, mga kayubi, pakicorrect kami, ha? Baka may mali kami mga words. Oo. Okay? Kasi iba kasi yung iisipin na para kay BP Sara kami. Oo, Hindi kami maka-BP Sara. Parang ganun eh. Oo. Di ba? Ayaw nga nilang sabayan sila Mhm. ng iba. Oo. Basta ito, INC to, Mm-mm. kung meron kayong gustong rally dyan, kung for BP Sara kayo, Bahala kayo. wag nyo kami sabayan. Oo. Iba yung sa amin. Peace rally Oo. kami. Diba? Iba yung intensyon ng rally nila. Oo. Kailan ang tanong ngayon, tama ka partner. Kasi, kung nung una na wala pang complaint, Oo. ang gusto ni PBBM is wag mag-file. Okay. Since may naka-file, ano na? Oo. Ano na ngayon yung nasa utak ni PBBM? Oo, correct. 'Di ba? Kasi wala na siyang sinasabi na wag ituloy. Mm-mm. Hindi ko alam kung bulong-bulong hindi natin alam. Pero wala tayong nadidinig, wala tayong news, wala tayong after that na. Wala nang wala nang statement Wala Wala nang nang statement. si Pangulong Marcos After na file yung tatlong Oo. complaints. So ang tanong ngayon, ano pa yung maliban sa peace rally, ano pa kaya yung gustong ano pa yung sususugan nila na gusto ni PBBM? Oo. Yun lang yung tanong natin. Oo. Kasi ngayon wala akong nadidinig na Pero itong Tama rally, ba ako? panawagan to, sinusuportahan, pero walang panawagan partner. O may panawagan para sa mga... before alin Itong gagawing rally. ng INC? Oo. Wala pa, for peace lang sila. For peace lang. Oo, kasi nga, ang sinusuportahan nga nila, si PBBM, na wag ituloy yung pagkana. pero yun nga. The problem Pero is na-file na. Exactly. Tapos tumahimik na si PBBM. Oo. So ngayon, kung sino man yung mga kayubi rito na miyembro ng INC, at least meron dito, malaman natin. Oo. Saan pa ba? Kasi maliban sa peace rally, okay na yun, given na yung peace rally. Okay, para walang gulo. Kasi ayaw nga nila ng gulo eh. Mhm. Okay yun. But ano na, baka naman tinanong ni PBBM ano say niya sa impeachment ni PBB kaya sinagot lang niya. Kasi parang, ang sabi niya, di ba, at that time, mga pakikorek kami. Ang alam namin, ang pagkakaintindi ko is, wag mag-file. Oo. Kumbaga, wag simulan, Mhm. wag mag-file. Nasimulan. Sana si PBBM. Wala na, tahimik na eh. Di ba? Kasi actually, di ba, actually mga ka-clear, mga ka-UB, hindi rin talaga pwedeng mag-dikta eh. Kung magdidikta yan, dapat tago. Mhm. Kasi hindi niya pwedeng ipakita na kukumpasan niya yung Congress Mhm. saka yung Senado. Separate. Yung House and Senate. Oo. Bakit? Kasi violation yun ng Constitution. Correct. Separate yan na Diba?
yan nasa konstitusyon lang yung partner. Oo. Pero in reality, nangyayari, iba eh. Iba na. Pero huwag mo na nga ipalata kasi mabubutasan ka na, di ba? Oo. Hindi pwede na pinapakita mo na kontrolado mo. Oo. Kasi magmumukhang rubber stamp lang yung... Mababang kapulungan. Oo. Diba? Dati pa naman yan ang, di ba, sinasabi nga nila. Aayawan naman nila. Hindi kami nadidiktahan. Sabi ng hindi house, kami, diba? Yung hinihila-hila lang yung namin, ilong namin. Hindi nila sabihin yun. May sarili. Separate of powers. Tama. So sa madali, dalawa lang yan, partner eh. Dito sa sitwasyon ngayon ng Pangulo, tahimik siya. Wala siyang say ngayon dito sa mga complain. Wala eh. So, ang ibig ba sabihin yan, hinahayaan niya. Kasi total may separation yan ng ng kapangyarihan. So, hinahayaan na niya. Kung ano ang magiging desisyon, posibleng ganun, partner. Wala na kung magagawa dyan. Depende na yun sa mga mambabatas. Yes. Kung ano ang magiging desisyon nila dyan. Or, hindi natin alam. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam eh, di ba? Or, hindi natin alam. Yes. Ganun lang yan eh. Hindi natin alam ang... Ito kasi ang basa, di ba? Bumabagal ba? Dahil itong mga miyembro ng mababang kapulungan ng House, ano yan eh? Mga re-electionist yan eh. Exactly. So, ayaw naman din nila na masira sa mga supporters ng Duterte. May ganon. Diba? Pero yung ba yung mananaig? Diba? Ang sabi kasi, diba, bago magpasko, bago magtapos ang bagong taon, tama ba? Bago matapos ang taon, ang sabi, magiging makulay ang Enero. Aba. Diba? Dahil magta-Chinese New Year. Tingin ka kasi may putukan, iba-ibang kulay ng fireworks eh. Yun eh. Baka yun ang ibig sabihin nila. Mali lang siguro yun nasa isip ng iba. Kita malisyoso talaga kayo. Bagong taon lang yun. Iba-iba ang kulay ng Kayo talaga, kinukulayan nyo kaagad. Hindi pa nga. Yes. Kasi magta-Chinese New Year. Kailan ba? 29. Ay, maaga? January 29. Ang aga. Oo, partner. Dati February ba? Dati. Hindi ko alam pag-ikot naman ng ano yan eh. Kalendaryo nila. Lunar yan eh. Kalendar. Yun ba yun? Pero January ngayon, 29? January 29. Dati parang Feb eh. Baka yun ang tinutukoy. Magiging diba? Makulay. Madikit. Kasi may tikoy. Yeah. Tama. Diba? Pwede. Sabi ni Cheska Macorol, ako po member ng INC. Pero sasama yung daddy ko sa rally. Pero for what na nga? Yun ang tanong namin, kasi, Cheska. Yun ang tanong namin. Kasi okay na yung dati. Pero ngayon tahimik si PBBM. Ano pa ba yung parang sususugan nila? Sisipot kaya si PBBM sa rally? Kumbidado ba siya? Kasi sinusuportahan nga yung kung ano yung kanyang posisyon rito sa impeachment eh. Ang balita hindi daw invited si VP eh. Hindi si PBBM. So, di parang mamumuliti ka. Yun yung isa hindi kumbidado eh. Dapat pareho lang. Tingin ko, dapat wala. Okay. For peace lang sila. Diba? Kung ba walang kinakatigan dito. Tama ba? Oo. Pero sabi dito, kami rin for peace. For peace. Yung rally ng mga four-piece. Yung mga beneficiary. Naku, sasabihin. Mga kayubi na to. Pag kita, miyembro, four-piece ako. Umila sa DSWD. Kasama pa rin yung mga bababata. Bigay ng akap. Ay, sitwasyon sa Carriedo, Quiapo. Labas muna tayo, partner. Kaugnay pa rin ito mga kasama sa nagaganap na traslasyon para sa Pista ng Jesus Nazareno. Nandyan si Exxon Radyoman Uno, Grace Mariano. Grace! Wala na halos mga deboto dito sa kahabaan ng Carriedo dahil sila ay nakaabang na doon sa mga kalye na dadaanan ng andas patungo dito sa Quiapo Church. Ihana sa mga deboto ay nakaabang na dito sa
kalye ng P.D. Guzman, Hidalgo, Quezon Boulevard, Palangka at Villalobos. Doon sa may bandang Villalobos ay wala na ring pila ng mga deboto na papasok ng Quiapo Church dahil lahat sila ay nakaabang na doon sa andas ng mahal na poong Jesus Nazareno at nais nila itong salubungin. Pero ilang kalye pa yung dadaanan kaya malamang aabutin pa ito ng mga ilang 2 o 3 oras pa siguro kung hindi tayo nagkakamali bago makabalik dito sa pambansang dambana ng poong Nazareno. Dito sa kahabaan ng Carriedo, ang makikita dito ay mga tauhan ng Philippine National Police. Doon sa Plaza Miranda nakapwesto na rin ang mga tauhan ng Philippine National Police. Sa Villalobos ay gayon din. Nakaporma na rin sila kasama ang mga katuwang ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Yan ay para maging maayos ang pagbalik sa simbahan ng Quiapo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Patuloy pa rin naman ang misa na ginaganap dito sa simbahan. Para sa translasyon o para sa Nazareno 2025 special coverage, Radyo Man 1, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. Translasyon ng buong Nazareno 2025. The DZXL News 558 RMN Manila special coverage. Maraming salamat XL Radyo Man 1 Grace Mariano. Kanina pang umaga mga yan, partner. Itong ating mga reporter. Oo. Nagko-cover sa taon-taon naman. Naging panata na nila din yan, partner. Taon-taon. Yung pagko-cover sa translasyon. So, ingat kayo dyan. Grace, si Chanel, Conde, si Angel, yan si... Pero sana yung, kasi baka yung masyadong agresibo ngayon, yung mga bagong, alam mo yung mga bagong kabataan, malalakas. Siguro, dapat tingin ko, although alam natin kung ano yung reason ba't kayo sumasampa dyan, di ba? Kasi deboto, meron kayo nire-request. Pero tingin ko dapat panatalihin pa rin yung hindi dapat sila unruly. Oo. Disiplina. Kasi kayo din yung maaari madisgrasya dyan. Masasaktan. Diba? Oo, diba? Kanina nangyari sa may Ayala Bridge. Sabi ng mga pulis, doon sa mga grupo ng mga deboto na gustong dumaan doon. Sabi ng mga pulis, huwag ninyong ituloy. Kasi dito dadaan, haharangin ninyo, mas lalong babagal. Idadaan sa Ayala Bridge? Oo. Ang alin? Yung traslasyon. Ang bigat nun, baka... Oo. Kung sa tulay, hindi ko alam kung... Oo. Tapos ang daming tao, mahirap yata yun. Nakadaan na, partner Nakadaan? Oo, nakadaan. Okay. Kaso nga lang, medyo bumagal kasi nandun nga nakaharang yung mga deboto. Gusto nilang salubungin. Ayala Bridge. Oo, traslasyon. Medyo delikado din yun. Kaya nagkaroon ng partner. Pero ito lang partner, bridge yan Oo. Tingin ko hindi naman tayo engineer. Pero minsan di ba yung hindi yung natin bigat? masabi. Oo. Yung bigat nun, saan dami yung tao dyan? Hindi natin alam kung pero may anong mga kaya. eksperto siyempre din yung Manila City of Manila. May mga inginero sila dyan na alam nila yung kapasidad ng tulay. Nandun ba sila? Bago siguro. Kasi bago gawin yung partner translasyon, talagang puspusan yung ginagawa nilang preparasyon. Pero para partner, masiguro. hindi naman makikita ng engineer kung gaano karaming tao o dagsa. Sa bagay, hindi naman nila. Hindi ba? So dapat tingin ko ayoko naman makialam, pero parang nakakatakot sa bridge. For me Ewan ko mga ka-UB, ewan ko lang. Kasi, pero ilang taon na rin yan, di ba, dumadaan dyan? That's why. Pero dapat siya ma-check. Kasi lalo na ngayon, sabi, dumami yung deboto. Di ba? Hindi mo masabi. Correct. Sabi ni Cheska, isusugot po pala na parang sasama daw po si PBBM sa Rally for Peace. Dahil lahat ng mga mamamayan, pati siya, ay sisigawan at gagawa siya ng makabiyayang mensahe na invited. Invited. Na titigil ang impeachment nila. Isusugot po pala na parang sasama po si PBBM sa rally. Parang lang, hindi pa sigurado.
Oh. Attorney, I feel, or in my perspective, the rally is not about Marcos versus Duterte. Oo nga, hindi nga. It's a political power play, a show of force and quantity. It's a political, but on a different perspective. Take note, election period. Sabi ni Master Pogi. Iba So, naman yung take ang tingin niya, showing of force. Yeah. Diba? Yeah. Dahil mag-eleksyon. O ganito kami kalakas. Ganun yung dating kay kay Master Pogi. Kay Master Pogi. BJ Cans, favorite day ang mandurukot, ang traslasyon. Nagtatanggal ng kasalanan. Oo nga. Oo nga, no? Marami din mga ano dyan. So, dapat huwag na kayo na magdala. Mm-mm. Hindi naman kasi maiwasan, mga gamit din yan. Kaya nga, dyan, ang panawagan ng mga otoridad, kung sasama sila sa traslasyon, wag na akala mo pupunta sa party. Di naman yata sila ganun. Baka naman hindi. Baka yung iba nga nakayapag lang eh. Wag na magdala baka may mga cellphone lang. Cellphone, mag-ingat din. Diba? Oo. Pero, oo nga, wag naman ganun kasi dibuto yan. Tapos mag-snatch pa kayo. Oo. Diba? Attorney Claire, may live po ba tayo mamaya? Yes, meron po. Masasalimuot na ako sa mga issue. Kaya siguro tumataas ang aking presyon. Habang papalapit ang partner. Next month campaign period na. Oo nga. Ngayon, nasa na pa, election period ng partner. Gun ban na nga eh. Papatupad ng gun ban. Nakakaalta presyon. Makita mo, lalaki ng bulletin, ng tarpaulin, partner. Di ba? Pero pinababaklas na yan ng COMELEC eh. Hindi pa nga daw sila considered as candidate. Considered sila as candidate on the day ng campaign period. Campaign period, February. February. Pero ngayon, may mga na ata eh. May mga anunsyo na ang COMELEC dito sa mga may malalaking billboard sa EDSA, so kung saan-saan pa. Na dapat baklasin na nila. Bago campaign period. Wala, matagal pa. Kaya pang mag-violate. Kaya pa. Diba? Yung nakikita nyo agad wala nang violation, yes, wala pang campaign period. Pero alam nyo na sila yun ang lalamang. Diba? Sila yun ang lalamang. Lalaki na mga billboard na ginagamit nila eh. Tapos, as compared sa mga, alam mong hindi ganun kayayaman. Correct. Diba? Saan magaling yung pera nyo pagkuha niya ng billboard, paggawa ng billboard na yan? Sasabihin nila, may mga sponsor kami, may mga sponsor Pero kami. Pero bawal yun, partner. Marami kaming mga kaibigan. Wala pang campaign period. So, in other words, yung mga donations sa inyo, bawal pa yan. Anti-graft yan. Ay, ganun ba yun? Sabi niya, wala pang eleksyon eh. Wala pang campaign period. So, you cannot admit, you cannot accept donations. Pwede for the campaign, hindi pwede. Yun ang take ko. Mas mahirap ding i-defend partner kung sasabihin galing sa bulsa nila kasi magkano yung bayad naman. Kaya nga, di ba? Pag donation niya, sino nag-donate sa iyo, yung bawal pa yan kasi you're in a position. That is exactly the point next month na. Let's see who will buy the bulk of yun, sabi ni Master Pogi. Okay. Sabi ni sino to kanina? Sabi pa niya, Santon na. Yan na. Ito na. Siklista. Alas 9 na. Mga kasama, ang programang ito ay hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. May taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika. Ngayon ang Santon Plus Herbal Capsule available sa South Star Drugstore, sa TGP at sa Watson's Drugstore. Hanapin ang Yes to Health o Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din po yan ang pag-inom ng Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa po sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system, labanan ng mga karamdaman na dala ng virus at bakterya, mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mga kasama, na pinalakas ng Santon, mabibili sa mga boutika. Para po sa inyong order, pwede ho kayong tumawag o mag-text dito 0927-499-1276. Hanapin si Pareng Real Beso. Pumunta sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, number 851, Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Kayo ho ba ay naghahanap ng kape na natural at
makakatulong sa ating kalusugan. Narito nang hinihintay niyong kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Na patunayan ang Santon Plus Coffee Mix, mga kasama, ito ay pwedeng inumin ng mga bata at matanda. Makakatulong din sa mga may nervous problem upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, buccal cyst at iba pa. Dahil ang Santon Plus Coffee Mix may taglay na sulforabones katulad ng genstin at diazine na lumalaban sa namang uri ng karamdaman. Santon Plus Coffee Mix, kapeng natural at gagabay po sa inyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, sa TGP at sa iba pang mga butika. Nice mag-order, magpa-deliver, text lamang rito 0927-499-1276. Food supplement na epektibo para sa diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Solusyon, Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil extracted po mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may garlic at spirulina. Kaya para po sa inyong order, text na 0927-499-1276. Meron na po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, South Star Drugstore, TGP, Lazada at sa Shopee. Available na rin. Alright. Santon lang talaga lagi akong naabutan. Hindi na... Yun talaga. Si Kapitan Juan, bakit ka naman ngayon ka lang nagbubukas ng iyong Na late sa klase. Pag binuksan niya ng santon, alam na alam, pag santon, ibig sabihin Patapos na. Ay, Diyos mio. Alright, sige. Sige, So, paano? 9:30. So hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. 9:30, may live stream po tayo. Batas yun na Tony Claire Castro. So hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan inyong karapatan. At Radyo Marod Marcelino, samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin may pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas! Abogada ng bayan, Attorney Claire Castro at